pogi naman ng mga limas boy ah. Mga pogi ng mga naglilimas. Ito ay ating papahanda rin. At nakaraang araw ay kami ay binaha dito. Pinasok kami ng tubig. Ito si Kongkong, hindi nakasama kanina sa lakad namin. Kami ay namasyal nila Rizal, tsaka nila Nikki, nila Allen. Nakapangako pala tong si Kongkong kay mother na magtatabas. Hindi ko rin naman alam na magtatabas pala si Kongkong dito. Alam ko yan, baka madumi ako. Okay lang. Ayoko nakikita ka nahihirapan. Joke. Paano ba to? Pag ganito tayo. Sarap ka na. Ha? Hawakan mo kung hapakan ko. Ha? Magkasa siya. Dapat ata kung sinachap pa natin ng maliliit para magkasya sa sako. Ilang damba ang sako natin. Ano yung nilang dagat sa malita? Oh. Na ano, na leptospirosis. Ganito, inaga mo na lang sa sa bayabas na dahon. Yung daga, nilaga sa bayabas ng dahon. Inaga nila pati ito. Oh. Nawala daw yung lasa. Nawalan lasa ng Lansa. Ah! Panis ka lang na lasa yun. Tama napanood. Mga dahon lang ng bayabas. Uri na pinasarap. Sako natin ah. Meron pa dyan ma? Wala na tayo sako. Ha? Marami pa yan? May sasara naman oh. Tahiin natin ng ano. Kahit di na siguro tahiin na kung. Konting kwento lang po no. Sa mga hindi nakakaalam na itong si Kongkong ay nung sila ay nag-aaral pa. Dalawa sila magkapatid, si Nixon tsaka itong si Kongkong. Dalawa sila noon na lagi nandito na sa amin ko sila Kongkong, estudyante pa lang. Minsan pagka umaga, bago pumasok ng bahay sila Kongkong, may dalang mga prutas na yan. So madalas silang ginagawa yun, na nagdadala ng prutas sa amin. Di ko lang matanda kung paano kami nalapit kila Kongkong no? Sa tagalan ng panahon kasi. Kaya ang ginawa namin, pagka dumaan sila Kongkong nun, silang magkapatid, meron na kami mga tinapay na nakaprepare para ibabaunin nila. So hanggang sa naging habit na nila yun, mag-aabot ng prutas, mag-aabot kung anong gulay, binibigay nila Kongkong sa amin. Kaya gano'n ang istorya nila Kongkong nung maliliit pa sila. Kaya ganito kalapit sa amin sila Kongkong. Pero ngayon ko lang nalaman na yung kapatid nilang si Marco, ba, yung kapatid ni Kongkong na magaling kumanta, na hindi ko alam na kapatid nila yon, na talagang magaling kumanta kasi sumasali sa mga singing contest yan dito sa barangay. Tapos yung asawa ni Poroy ay ate rin pala ni Kongkong. Kaya yung mga tao doon sa farm hindi nagkakalayo. Kumbaga malos magkakalapit lang sila at
malapit din sila sa amin. Kumbaga, dati-dati na nakikita. Taga rito rin sila, nakikita-kita na rin kami. Ayun. Siya pa. Parang hindi tatakas yan. Ha? Nagkakasya. Asa yung tabak? Kinuha na yung tabak? Yan, ha? Niki yung tabak na yan. Kinuha na. Kinuha niya na? Ayun. 1,000 daw to? 1,000 daw bili niya rito? Wala daw eh. Wala naman ba ito dito, di ba? Palitin pa natin para magkasya. Hindi rin kasya ko eh. Ha? Hindi, doon sa isa. Meron pa tayo sa sako eh. Wala tayo ko eh. Para matagal ka pa. Pwede ko, hawakan mo muna kanina. See? Oo. Okay, ito ay ating papahanda rin. At mga nakaraang araw ay kami ay binaha dito. Pinasok kami ng tubig. Ngayon ang paggaganahin ko to ay hindi na umaandar. Ang problema na ito baka nabasa ito eh. Dito oh, ang tubig dito ay inabot hanggang dito na siya. Kita ka ba? Kita ba kung doon ko ay mamaestra? Oo, hanggang doon. Hanggang dito na yung tubig. So pati yung bahay namin sa loob ay pinasok. Tatry natin paandarin. At ating tatanggal. Pag di pa umandar ito at may gasolina naman. So may takip. May takip. May gasolina naman siya. Ay, tumunog kahit anong chok. Ayaw talaga. Ayaw. Kahit i-chok natin ito. I-chok siya. Chok. Ito ang chok. Bukas naman ng gas. Chok natin. Ayaw talaga. Ayun, yun lang. Ayaw. Ayaw. Inisin na natin ang spark plug nito. Pagka ganito. Ayaw. Pagod. Tanggalin natin yung spark plug. Sana ka-size ito. Ayaw talaga. Hindi man lang uminit yung tambucho niya. Ayaw. Ang problema sa makina na to, oras ng pangangailangan ay hindi umubra, hindi umandar. Kaya kami pinasok ng tubig. So, yan. Check na lang natin ang spark plug. Inisin natin. At teka. At tayo ng liha. Ito siya, medyo maitim. Kapal, parang may putik-putik pa. Parang kaganito to. Maitim na. Siguro bagay matagal nang din nagagamit. Kaya siguro yan. Tanggalin lang natin yung mga kulay itim-itim na yan. May mga kulay itim-itim na to. Yan. Ang importante dyan yung pinaka-tip. Yung yan.
Yung nasa taas ng porcelain na yun. Yun ang kailangan malinis. Linisin natin lahat. Yan, ito. Konting punas-punas na lang tayo rito. Yan, pinaka tip nito ang ang kailangan nating yan, itong pinaka-tip na to. Yan. Yan, paligid na yan. Linisin, kinalawang na rin. Pero maganda pa naman yung kanyang spark plug. Nangitim nga lang. Sobrang tagal siguro kasi hindi rin napaandar. Yan, maputi na siya. Pinaka niya, pumuti na. Kaya na itim na itim. Okay. Itatry natin, no? Testing natin. Kapit natin. Lang. Yan, ganyan. Okay. Testing. On. On. Pag di pumandan yun, baka parado yung carburetor. Ay, nakikita naman kung diba, pag hindi yung mandar, check natin kung may kuryente o wala. Pag may kuryente, malamang sa carburetor. Check natin. Pag hindi yung mandar, check natin ang kuryente. May kuryente yung sa spark. Kailangan kasi ito, pagkahinatan, hanggat maaari yung yan, bago hatakin, kailangan nakalak na siyang ganun. Okay. Try natin yung bakit. Yes. So ayan, no? Good na siya, no? Nagkumandar na yung makina. Pero meron pa tayong problema. Kasi dapat hindi puti yan lumalabas na usok sa tambucho niya. Yung mga sinampay doon, no? Yung mga sinampay, mga ngamoy gasolina. Ha? Usok, oh. Hindi dapat ganyang kaputi ang usok. May problema tayo sa carburetor o sa gasolina niya. Check natin ang gasolina muna. Okay, pare. Papandalin lang natin yan. Balik tayo dito. At babalik rin natin ang ating usok. So, lagyan na rin natin ng ano to? Gasolina. Ilagay yung filter. Yes. Lagyan natin. Tapos yung pinaka-pump niya, papandalin lang natin ang may tubig na umiikot sa loob. Mahirap kasi ito pandalin. Nang umiikot yung kanyang pump na walang tubig. Sobra pa. On.
problema ay hindi nagtutuloy. Parang kinakapos ng gasolina. Aandar na siya, tapos mamamatay. Parang kapos sa gasolina. Parang nabibitin. Mamamatay siya. Ano pa ulit natin? Parang kinakulang sa gasolina. Pare natin i-drain yung kanyang baso. Yung kanyang baso ng gasolina. Pwede. Kailangan ng Gis. Try natin i-drain itong kanyang gasoline ng kaunti. Ay! Dapat may lumpas na gasolina dyan. Wala! Ayun! Okay na. So, siguro nag-vacuum lang siya. Walang hangin pumapasok. Ay, walang gasolina pumapasok kayo nagawa ng maraming hangin. Ito natin yan, guys. Panda rin natin. Okay, testing. Parang nauubusan ng gas. Okay, lang. Yan. Pagkakadirin ko yung baso niya, pinagod ko muna yung air filter. Tignan natin kung hanggang siya ngayon. Hindi na siya mausok na puti ngayon. Kanina, ang usok niya puti. Ngayon, wala na. Okay na siya. Tinanggal lang natin yung mga dating tawag nito, nakapundong gasolina sa ilalim sa kanyang baso. Kalimutan ko i-check yung langis. Langis muna, check natin. Balik lang natin itong kanyang air filter. Kailangan lagay lang natin yung dito lang sa taas. Ano? Oh, sa taas lang. Kasi mabasa ulit. Testing ulit, testing. Kaandarin lang natin kahit ng mga 5 minutes. Yun na, ayun naman. Nandun lang siya, kahit minor lang, kahit pinamababang. Dalawang beses pa lang kami pinasok ng baha dito. Dalawang beses pa lang tayo pinasok ng baha naman. Kahit 5 minutes, paandarin lang natin siya. Lagyan natin tubig.
Itaas na lang ng konti yung tubig sa kanyang pump. Patayin natin, start natin ulit. One click lang dapat yan, one click. Testing ulit, umandar. Testing ulit, umandar. Ayun ang umandar. Ayos. Yung mga Yan. Kanina umandar siya, no? Tapos namamatay-matay. Umandar sa kanina matagal. Tapos, nung pinandar ko ulit, namamatay-matay na siya. Aandar saglit, namamatay. Ngayon, ang ginawa ko, diniraid ko yung dating nakalagay ditong gasolina. Tapos nagkapasok akong bagong gasolina. Yun, okay na. At kung kanina napansin nyo, sobrang puti ang usok. Yan, okay. Ito yung pinakabaso ng gasolina. Kumbaga itong pinakabaso niya kanina, kaya ayaw umandar, parang nag-vacuum, nahihirapan bumaba yung tubig ba. Ito, parang nahihirapan bumaba yung tubig, sorry, yung kanyang gasolina nahihirapan bumaba, kaya binuksan ko ng kaunti ito at pinadirin ko na yung gasolina hanggang sa magtuloy-tuloy yung pasok ng gasolina. So, tas chinek din natin yung kanyang langis. Ito yung pala yung kanyang yung spark plug. Ito yung kanyang spark plug. Tapos ito yung kanyang baso ng gasolina. Ayan. Okay, tapos ito yung kanyang lagayan ng langis. Dito ko chinecheck yung langis kanina. Ito yung langis. Okay pa naman yung langis niya. Ayan. May bagong langis. So yan. Susunod nito gagawin ko siya ng stand naman na siguro mga 2 feet, 3 feet ang taas. Hindi, kahit mga 2 feet lang siguro ang taas. Yan, para kung saan yung may tubig, doon na lang siya ipapatong. Yan. So yan. Salamat at napaandar natin ulit. So try nga natin ulit paandarin. Okay, one more. Gas. Okay. Isang pitik lang to. Okay na. Ayos. Siya nga pala, no? Shout out kay Kongkong. Salamat at ayan, no? Naitrim lahat ni Kongkong. Hindi siya nakasama sa amin. Nagpunta kami sa pati Bayabas, sa may bagong daan. Kami nila Rizal, nila Nikki, tsaka ni Allen. Andito siya na nakonformiso kay Mother pala. Matagal na pala siya sinabihan ni Mother. May papa-trim niya tong, ay wala, hindi na trim pala. Ang nangyari talagang tinanggal na pala yung mulberry. Kasi may mulberry kasi dito Diyan ang mulberry. Wala nang mulberry. Tapos itong bayabas talagang na-trim. Pati yung langgundi sa labas na-trim na rin. Yun. Salamat kay Kongkong, salamat. Yan. Ayos. Maliwalas na yung garden ni Mother.
At itong kanyang orchids, di pa nadadagdagan. Dadagdagan namin yan. Yan. Okay. Ito yung bahang nangyari sa amin nung Sunday night, no? Yung saig namin nangulay pula, parang kahoy na rin. Pero tiles po yan, kulay puti. Buti na lang at tinulungan kami nila Junjun, nila Allen, kapatid ni Rambo. Salamat sa kanila. At kundi dahil sa kanila, siguro ay abutin kami ng anong oras dito sa paglilinis na to. Grabe. Oh, ang pupogi naman ng mga limas boy ah. Mga pogi ng mga naglilimas. Kahit araw-araw baha, okay lang pala. Di naman ako makakatulong. Madali ang mata ko. Sige lang darling. Pagkakuskusin mo darling. Sayang mo lang tubig na ano no. Pagkakataon ng malinis oh. Ito lang po yung video naming nakuna nung kasagsagan ng baha. Wala na kaming time para kunan pa ng video yan. Kumbaga magtrabaho na lang kami. Brown out pa yan. Time na yan. Buti na lang at meron tayong solar. Laking tulong ni solar. Kung brown out, madalim ganito. Hindi namin makukuha na malinis ng ganyang kalinis siyang bahay ulit. Si Junjun, di na namin napakita sa inyo. Andun si Junjun ngayon, nag-isa sa terrace naman siya, nakatoka. Doon siya naglilimas naman sa may terrace. Salamat sa inyo, Jun and Allen.